Yung supply natin pag nag-El Nino talaga, mag-import na naman tayo. Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Eh, partner, DA siya, saka president. Tingin ko, partner, tingin ko hindi na dapat yung DA. Hindi na dapat DA. Ano? DI. Anong, bakit? Department of Importation. I-analyze nga natin si PBBM. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Department of Importation, meaning to say, binabanatan mo si Bongbong Marcos na hindi siya marunong sa Department of Agriculture na bilang isang secretary. Yeah? Nakakahiya eh. Ito yung mga tao talaga na walang mga prinsipyo. Wala silang pake na masira ang kanilang ipinaglalaban basta lang makakuha sila ng magandang posisyon sa gobyerno. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so pag-usapan natin itong mga maiinit na issues na ito, no? Patungkol po dito kay PCO, Attorney Claire Castro, itong bagong recruit ng Malacanang, okay? Na sa mga video na yon, alam nyo naman, ang taong bayan, kinakalkal po yung mga dati nyong videos. At napag-alaman ng taong bayan na dati pala, itong si Attorney Claire Castro ay binabanata niya itong si Bongbong Marcos. Okay? Pero ngayon, kaalyado niya si Bongbong Marcos. So anong tawag mo doon? Ito yung example ng isang tao na wala pa ring prinsipyo, di ba? Kasi advantage na this is the opportunity na makaupo ako sa gobyerno, maging PCO, gaganda ang pangalan ko nito. Kahit sinusuka mo na dati yan, Attorney Claire Castro, itong si Bongbong Marcos, ngayon, yung isinusuka mo, kinain mo rin. Diba? Kinain mo rin. Heto pa, pag-usapan rin natin itong si Attorney Claire Castro pa rin, na binatikos niya si Presidente Bongbong Marcos, no, sa daming sekretaris nito. So, ibig sabihin, pinabanatan niya si Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos po nangangailangan po ng maraming secretaries kasi po parang sinasabi niya magulo yung utak ni Bongbong Marcos at hindi magaling. Di ba? Ngayon, natutuklasan na ng taong bayan na ikaw pala ay kinuha mo lang ang pagiging PCO dahil gusto mo lang ang sarili mo na aangat. Di ba? Kasi isang vlogger ka isa kang attorney. Aangat yung pagkatao mo kapag presidential communications officer ka na, di ba? Mamaya, yun yung ating pag-uusapan dyan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so unahin muna natin i-play natin itong video ni Presidential Communications Officer na bagong recruit ng Malacanang na si Attorney Claire Castro na binabanatan niya itong si Bongbong Marcos. Ano ang kanyang mga banat dito? Pakinggan po natin play. Attorney Claire Castro, kung makita ito ni Mamshi, good luck. Hi! Kasi tanggol ka ng tanggol kay Bongbong Marcos ngayon Ibig nyo bang sabihin, Attorney Claire Castro, yung pagtanggol mo kay Bongbong Marcos, plastikan yon? Kasi, alam kong ayaw mo si Bongbong Marcos. Alam ko, nasusuka ka kay Bongbong Marcos. Bakit ka pumayag maging PCO? Hindi, anong tawag sa'yo? Para ka na rin si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan. Yung dating suka mo, yung isinisuka mo na, kinain mo rin. Ito, Attorney Claire Castro, pasok. Partner ito parang kahapon yata siya na interview. Ang pinatutungkulan niya dito si Bongbong Marcos, kahapon yata siya na interview. Ano yung interview ni Bongbong Marcos na nandidiri ka? Yung palay. Iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-import na naman tayo.
Paano yan, Atty. Claire Castro? Ang kaya ng amo mong si Bongbong Marcos, mag-import lang ng mag-import. Ito yung time na, ito yung time na in-interview po itong si Bongbong Marcos na, I think, DA pa si Bongbong Marcos at this time, no? At that time, Department of Agriculture. Ang solusyon niya dito sa kakulangan ng bigas sa Pilipinas, import. Binatikos ito ni Atty. Claire Castro na PCO niya na ngayon. Ano ang comment ni Claire Castro? Tingnan nyo, galit na galit siya kay PBBM. Siyempre, bumagyo, partner, di ba? Ang daming nasarantang pananim. Ito lang Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Partner, DA siya, saka president. Pero ganun. DA siya, taka president. So, ano kayang sasabihin niya dito? Binabanatan mo si Bongbong Marcos dati. Ayaw mo kay Bongbong Marcos kasi po, hindi siya marunong. Hindi siya marunong mag-solve ng problema sa Pilipinas, specifically itong Department of Agriculture. 'Di ba? Binabanatan mo. Ang tanong namin sa inyo, Claire Castro, ano nang nangyari sa iyo? Kasi parang namutawi sa kanya na, we do not know ano nang gagawin. In the first place, dapat alam mo. Worst comes to worst, dapat alam. Ito yung tunay na Claire Castro. Ito yung tunay na pananaw ni Atty. Claire Castro sa bangag niyang presidente. Claire Castro, you mean to say, okay na si Bongbong Marcos ngayon? Sa mga batikos mo niyan, lahat-lahat. Nakipagkaalyado ka na ngayon kay Bongbong Marcos, meaning to say, lahat ng mga sinasabi mo, okay na. Meaning to say, nabura na yung lahat. Nabura na lahat yung mga sinasabi mo. Meaning to say, magaling itong si Bongbong Marcos kasi nakipagkaalyado ka eh. Dalawa lang yan. Nag-join ka sa Administrasyong Marcos dahil hanga ka kay Bongbong Marcos at gusto mong tulungan si Bongbong Marcos. Yun ang una. In the other side, gusto mo lang gamitin itong administrasyon ni Marcos para sisikat ang pangalan mo. Kasi PCO Presidential Communications Officer, ikaw yung haharap ng media araw-araw. Ikaw yung, kumbaga, spokesperson ng presidente. Sino ba namang hindi sisikat niyan? Di ba? So ano ba sa dalawa? Ginagamit nyo lang ba sa kasikatan kaya tinanggap mo ang trabahong yan? O plastic ka lang talaga? Di ba? Paano strategy? Tapos parang binanggit niya na, nako, magkakaroon naman tayo ng importation partner. Partner! Bongbong Marcos, yan ang napala mo. Kinuha mo ito, alam ko naman, naggamitan lang kayo ni Bongbong Marcos. Ginamit mo si Bongbong Marcos para sisikat ka sa posisyon mo. Ginamit ka rin ni Bongbong Marcos para mag-atake sa mga Duterte. Yun ang totoo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa at yan po ang dahilan. Ngayon, Bongbong Marcos, yan ang napala mo ngayon. Kasi meron talagang mga videos na makakalkal. Hindi po ito nagsisinungaling. Nung sinabi niya na ikaw po ay parang sinabi ni Department of Importation, meaning to say binapanatan mo si Bongbong Marcos na hindi siya marunong sa Department of Agriculture na bilang isang secretary. Diba? Nakakahiya Ito yung mga tao talaga na walang mga prinsipyo. Wala silang pake na masira ang kanilang ipinaglalaban basta lang makakuha sila ng magandang posisyon sa gobyerno. Napahiya ka ngayon. Anong sasabihin ng mga kritiko mo, yung mga DDS? Anong sasabihin sa inyo? Kain-tai ka lang. Kung meron ng mag-offer sa iyo ng magandang posisyon. Kahit alam mo na taliwas ito sa iyong paninindigan, sa iyong mga prinsipyo sa buhay, pero tatanggapin mo pa rin. Alang-alang sa pera. Kasi hindi naman natin alam na magkano ang sahod niya, di ba? So pera-pera pa rin. Diba? So, kinuha ka ni Bongbong Marcos. Kung ano ang ugali mo, Claire Castro, it reflects on Bongbong Marcos. Di ba? So alam mo yun, parang nagbabadya na naman ng importasyon.
Pero yun nga, sabi niya, parang sa Vietnam daw, parang mahihirapan ng bumili, ganyan kasi mamasa. Can you see, partner? Kung a-analyze mo yung word ng Pangulo natin. Tayo, na dating magaling sa pagtatanim. Di ba? Binabanatan niya si Bongbong Marcos dito, ha? Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, oh, ito na yung kinuha nyo na PCO. Oh, may ano pa ako ha, may kinausap ako na yung kaibigan ko sa bahay namin eh. Mahilig rin yun sa mga politiko. Sabi niya, Sir Don Mar, baka nga nagalit si First Lady Liza Araneta Marcos. Pinagalitan niya si Bongbong Marcos dahil si Attorney Claire ang kanyang kinuhang PCO. Sa sobrang pagtatalo nilang dalawa, nasuntok niya si F. Eliza. Ito raw yung dahilan na nagsuntukan raw si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang analysis ng kaibigan ko dito sa bahay. Ay, Attorney Claire, may sabi nila ikaw raw yung dahilan na nagsuntukan si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, ha? Dahil dito. Sabi siguro ni F. Eliza, bakit mo kinuha yung babaeng yan, ha? Binabatikos ka niyan dati. Hindi naman, analysis lang yan ng friend ko, ha. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi natin alam yung behind that story, bakit na bablock ay yung mata ni F. Eliza. Pero kapag marinig ito, kapag makita itong video nito ni First Lady Liza Araneta Marcos, sa tingin ko magagalit dito sa babaeng ito. Alam na this. Diba? Oo. Exporter tayo dati ng bigas. Ngayon, mahihirapan na rin tayong mag-import. Meaning to say, i-analyze mo sino ang administrasyon before Marcos, Attorney Claire. Di ba si Duterte? Sabi mo, before, magaling tayong mag-import. Meaning to say, in-appreciate mo rin, galing sa bibig mo, in-appreciate mo rin si Duterte. Sabi mo, dati magaling tayo magtanim, bla bla bla. Hindi panahon yan ni Duterte, di ba? Kinain mo rin sinabi mo. Batikos ka ng batikos ni Duterte. Yun pala, in-appreciate mo si Duterte. Yung iba, mukhang kukulangin din. Sana tayo kukuha na yan, partner. Sarili mo, hindi mo masustain, di ba? Ang baduy niya, sa totoo lang, partner. Ating kikuha dyan, partner. Tapos, sa totoo lang, ako, hindi man ako marunong masyadong mag-English, no? Pero I can detect yung trying hard na mag-English. English. Trying hard siya mag-English dahil po, ang baduy ng pronunciation niya when it comes to English words. Ang baduy mo, ma'am. Sorry, ha? Ganyan na lang siguro kababaw ang kinuha ng mga taga-Malacanang. Ang babaw na ng nila, standards. Natin mismo. Ba't kasi nga, ang tanong natin, Pangulo ka na po, bakit nga kailangan nasa DA ka pa? Oo, kasi Bakit nasa DA ka pa, Bongbong Marcos? Binabatikos ka nito dati. Di mo ba yan alam? baka hindi niya na ito natututukan ng husto, partner. Kaya nakakalusot ang ganitong klaseng mga irregularidad. Tingin ko, partner, tingin ko hindi na dapat yung DA. Hindi na dapat yung DA. Ang corny, no? Ang corny. Hindi na dapat DA. Ano? DI. Anong, bakit? Department of Importation. Ano ngayon, Bongbong Marcos? Di nag-backfire rin, ha? Tinarget ka rin ang kinuha mo. Yan ang napala sa inyo, ha? Yan ang napala sa inyo. Magkapareho yung ugali ninyo, di ba? Deserve lang ni Bongbong Marcos ito. Sa totoo lang. Deserve mo yan, Bongbong Marcos. Heto pa, si Atty. Claire Castro pa rin, ha? Binatikos niya si Bongbong Marcos dahil marami raw sekretary. Kung magaling kang presidente, dapat kaunti lang ang sekretary mo, di ba? Yan ang argumento nitong si Atty. Claire Castro. Ma'am Chick, close your ears and close your eyes. Siguro nagalit si Ma'am Chick. Bakit mo kinuha yan? Bakit mo kinuha yan? Ito, Atty. Claire, pasok. Diba? Nawala sa iba at wala pa sa ibang department. Wala sa iba. Wala sa iba. Ay, nako. Play. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Pati si Larry Gadon, binabanatan niya. Hoy, Larry Gadon, dati kang binabanatan nito. Ano masasabi niyo dito? Anong nakita? Sa totoo lang, no? Ang hilig po
minamaliit niya ang si Larry Gadon. Mahilig siya magmaliit ng tao eh. Minamaliit niya ang kakayanan ni Larry Gadon dito. Di ko lang alam kung ano ang reaksyon, ang magiging reaksyon ni Larry Gadon dito. At ano ang sasabihin ni niya, ha? Kaalyado na niya ngayon si Larry Gadon. Ang dati mong minamaliit, kasama mo na ngayon. So anong ibig sabihin? Maliit ka rin. Anong meron? Ano? Larry Gadon, ano raw yung meron mo? Yung putang ina. Ang meron siya. Ano ang meron ni Larry Gadon? Yung ano niya, yung bobo. Ay, hindi pala putang ina, bobo pala. Larry Gadon, kilala sa pagiging bobo. Yun ang meron kay Larry Gadon. Kuha pa ng posisyon, bagong posisyon. At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala Tama ka. sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. 'Di ba? Ang nakakataka part na ganito. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Isang dosena na. Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Naging negative ka ngayon sa PCO eh. Ay. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ala, Bongbong Marcos, walang alam. Ito yung kinuha mo. Sabi mo, kumuha si Bongbong Marcos ng maraming sekretaris kasi wala siyang alam. Alam mo, Attorney Claire Castro, binatikos mo si Bongbong Marcos sa pagiging walang alam. Si Bongbong Marcos kumuha ng daming sekretaris para po makatulong sa kanya. Yan naman talaga eh. Ayokong ayokong ididiin para si Bongbong Marcos ang may kasalanan. Gusto ko rin sitahin itong si Attorney Claire dahil mali siya dito eh. Bilang isang presidente po, may karapatan po kayong kumuha ng mga sekretaris nyo, kahit marami pa yan. Kung ito po ay nakakabuti po sa trabaho ng Pangulo at nakakatulong po ito sa kung ano-anong plano ng Pangulo para sa ating bansa, gawin niya yun. Di ba? Hindi mo babatikusin ang isang presidente dahil kumuha siya ng maraming sekretaris at sasabihin mong wala siyang alam. Yes, maybe wala siyang alam. Pero, i-consider mo rin na ang isang Pangulo po ay hindi nakatutok sa iisang ahensya lamang. Hindi ko kinakampihan si Bongbong Marcos dito ha. Gusto ko lang malaman ng taong bayan gaano po kabobo itong si Attorney Claire. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman